Mga ka-sports, grabe! Ito na ang pinakamalaking kontrobersya na lumabas bago magsimula ang SEA Games Basketball. Tatlong malalaking issue ang sabay-sabay na pumutok ngayon. Una, nilaglag mismo ng dating Thailand head coach ang kanilang sariling committee. Pangalawa, ban daw sa Thailand ang import nilang si Tyler. At ang pinaka-wild sa lahat, 1 bilyong pesos na reward ang nakalaan na galing sa Indonesia President. Kuha lang nila ang gold medal sa SEA Games Basketball. Kaya mga ka-sports, hindi ito basta chismis, ito ay lumalabas mula sa iba't ibang sports insider at SEA Games observers. Kaya tapusin mo ang videong to dahil kapag narinig mo to, maiintindihan mo kung bakit sobrang gigil ang Gilas Pilipinas na depensahan ang ating gold. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Dating Thailand head coach nilaglag daw ang committee. Mga ka-sports, ayon sa report na kumakalat ngayon, ang interview at post ng isang dating head coach ng Thailand national team at doon niya binuking ang mga pinaggagawa ng Thailand Basketball Committee. Sa kanyang interview, may 4 siyang sinabi. Unang-una po daw yung lack of professionalism. Pangalawa, ang mismanagement. Pangatlo, politics inside the team. Lastly, poor decision making ng committee mismo. Ang pinakamabigat, sinabi niyang hindi handa ang national program ng Thailand kasi mas inuuna daw ng committee ang pride at politika kaysa winning culture. At ang nakakaloka, hindi raw gusto ng committee ang ilang players na gustong i-recruit ng coaching staff. Kabilang dyan ang kanilang prize reinforcement na may kaugnayan sa band issue na pag-uusapan natin sa next segment. Ibig sabihin, hindi nagkasundo ang Thailand internally at kung ikaw ay kalaban nila, advantage mo yan. Pero teka lang, dito papasok ang mas malaking issue. Isa sa pinakamainit na balita ngayon na sinasabing ban daw si Tyler sa Thailand dahil nga ang player na ito ang inaasahang magiging X-factor sana ng Thailand basketball team. Pero bakit daw siya na-ban? Ayon sa mga kumakalat na mga detalye, may dispute raw siya sa isang Thai club at hindi raw siya nag-comply sa ilang requirements. Sunod mga ka-sports, may behavioral issue daw na minamayabang ng committee. And lastly, at ang pinakamalakas na parinig, ayaw talaga sa kanya ng committee. Kaya raw kahit gusto siya ng coach noon, hindi siya pinapayagan ng committee na maglaro sa bansa. At ito ang dahilan kung bakit ang Thailand Thai head coach ay nagreklamo tungkol sa panghihimasok ng committee sa basketball decision. Kapag totoo to, ibig sabihin, Thailand went to SEA Games without their best reinforcement. At alam natin kung hindi sila full force, mas tumalakas ang tsansa ng ating national team ng Gilas Pilipinas at Indonesia. Pero speaking of Indos, mga ka-sports, ito na ang pinaka-wild. Presidente ng Indonesia magbibigay daw ng halos 1 bilyon para sa gold? Oo, hindi ka nagkakamali ng pandinig. Kumakalat ngayon sa Indonesia Sports Committee na willing daw ang presidente mismo ng Indonesia na maglaan ng malaking reward para sa national basketball team. At ang figure na lumulutang, nako, 1 bilyong pesos ang equivalent. Hindi milyon, kundi bilyon. Bakit? Dahil ang Indonesia ngayon ay sobrang sabik na makuha ang gold sa men's basketball sa SEA Games. Isang bagay na halos imposibleng makuha nila noon dahil malakas masyado ang Gilas Pilipinas. Ayon sa report, kung makakuha sila ng gold, bibigyan daw ng massive cash reward, lifetime incentives at full support program ng buong Indonesian basketball roster. Kaya pala grabe ang all-out recruitment nila ngayon. Kaya pala halos lahat ng kanilang dual nationals nila pinapauwi nila ngayon. Kaya pala nagdagdag sila ng mga imports at naturalized player na di ko alam kung maa-approve kasi ban ito ng host country. And desperado silang talunin ng ating national team na Gilas Pilipinas at Thailand. Pero ang tanong, kahit ba 1 billion, sapat bang talunin ang ating national team na Gilas Pilipinas na ngayon ay mas malalim at mas balance ang ating lineup? So ngayon, ano ang epekto nito sa Gilas Pilipinas? Ito po ang realidad. Thailand, gulo sa loob ng committee. Ang Thailand, posibleng walang Tyler. At ang mga Indos naman, overmotivated dahil sa 1 bilyong reward. At ang ating national team, defending champion at target
ng lahat. Pero sa dulo, kung sino ang may best chemistry, best coaching, and best execution under pressure, yun ang kukuha ng gold. Mga ka-sports, at dahil sa lahat ng nangyayaring ito, lalo lang pong gumaganda ang storyline ng SEA Games. At lalo dapat maging alerto, handa at gigil ang ating national team na Gilas Pilipinas. Kaya mga ka-sports, ano po sa tingin ninyo? Totoo bang may internal problem ang Thailand Committee? Ban ba talaga si Tyler? Worth it ba ang 1 bilyong incentives ng mga Indos? At may epekto ba to sa pagdepensa ng Gilas sa ating goal? I-comment mo sa baba ang iyong reaksyon dahil isa-isahin natin yan sa mga next episodes. And of course don't forget to like, share, and subscribe. Gilas Pilipinas, Laban Pilipinas, Puso. So paano? Ingat po kayo.